Walang preno, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, punto asintado, punto asintado. Alright. Alas 8:04 na ng umaga, araw po ng Wednesday. 14 ng Hunyo 2017. Sweldo bukas, mga bes. Ay, mga misis ha, sweldo bukas. Iyon ha. Puro na lang cash register ala naman yata laman. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome and good morning. Ito welcome and good morning dito sa pinakamatapang, pinakamainit, syempre pinakamasayang programa sa balat ng lupa. Simula nang maimbento ang radyo at telebisyon. Alright, ngayong hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil ngayong araw po ng Miyerkules, puno po ang ating programa ng mga issue, issue pa rin tungkol dito sa martial law dahil ayaw po talagang tumigil ng mga kalaban ng mga oposisyon, ng mga kontra kay Manong Digong Duterte. At ayan na nga, pinag-uusapan na ho sa Korte Suprema yan, dinideliberate na ho yan. Medyo hinay-hinay lang ho tayo, baka tayo ho'y makasuhan ng pangingialam, baka tayo ho'y makontempt ng kataas-taasang hukuman, pero pag-usapan lang ho natin, hindi ho natin pag-uusapan yung nangyayari dyan sa Korte Suprema, kundi bagkus ang ating pag-usapan itong sinasabing nila Edsel Lagman na hindi raw kailangan ang martial law dyan, dahil hindi naman daw rebellion ang terorismo. Alam niyo mga kapatid, ako halos malaglag sa inidoro kanina. Ako siyempre, pag umaga, ano pa bang gagawin mo? Ikaw naman engineer. Naturalmente, lahat naman tayo. Paggising mo, di ba? Ako nakaupo sa trono. Binabasa ko yung Jari Muntik. Nalaglag doon sa butas ng Inidoro Jesus Maria Josep. Sinasabing, dahil sa konstitusyon daw, nakalagay, pag may rebellion, at pag-invasion, pagsugod. Ang terorismo, tingin nila Edsel Lagman, hindi raw ito rebellion, lalo't hindi raw ito invasion, ito ay terorismo. Ito naman ito mga tao. Hindi ko alam kung matatalino ba yung na iluklok natin ng mga mambabatas o sadyang mga pulpulaang. Bakit? Para bang tingin nila, mas delikado ang rebellion at invasion, Pero mga kapatid, kung titignan mo, ang rebellion nga, ay pag-aaklas, pero may ipinaglalaban. Ang terorismo ay wala. Entonces, mas delikado ang terorismo kasi nung ginawa yung 1987 Constitution natin, mga kapatid, kaya hindi na isama ang terorismo. Kasi, mga kapatid, hindi pa uso ang terorismo noon. Hindi pa nauso yung 9/11 attack, Hindi pa nauuso yung mga Osama Bin Laden na yan. Hindi pa nauuso yung mga Al-Qaeda na yan. Hindi pa uuso yan. Wala pa ho sa bokabularyo ng tao. Noon, pag sinabi mo terorismo, yung hijacking lang ng aeroplano, yun lang ho yun, Pero wala pa ho kasi sa bokabularyo, yung mga gumawa ng konstitusyon natin, wala pa sa litrato nila yung isipan na isang araw may grupo ng mga Al-Qaeda, may grupo ng mga Maote, may mga Abu Sayyaf. Wala pa rin ganyan ho noong 1987 ng mga Abu Sayyaf na yan. Meron lang mga MNLF, MILF. Sasabihin ninyo dyan na, sa konstitusyon kasi rebellion at invasion, wala namang terorismo. Naturalmente, walang terorismo kasi hindi pa uso terorismo noon. Mga pulpul. Pero kung titignan mo, mas delikado itong terorismo dahil ang terorismo walang pinipili. Hindi kagaya ng rebellion, hinay-hinay. Ang papatayin lang, mga sundalo, mga kuan. Dito sa terorismo, pero mo pati mga sibilyan pinapatay. Sus Maria Josep. Sa rebellion, mga sundalo hindi kasama, ay mga sibilyan. Ang mga kasama lang, mga sundalo, mga pulis. Pero sa terorismo, sa terorista, kahit sibilyan ka, papatayin ka ng mga terorista. Yan ang isilaksak mo sa kukote mo. Congressman Edsel Lagman, tumanda ka ng paurong. Anyway, 8:08 ng umaga, isa sa mga pag-uusapan ho natin yan, mga kapatid. Isa pang pag-uusapan natin,
si DOJ Secretary Aguirre ay humingi na ng tulong sa NBI at nais niya ng NBI makipag-ugnayan po sa International Police o Interpol para sa agarang ikadarakip nitong wanted na si Las Cañas. Yung nagsabi na siya ay miyembro ng DDS at ang kanilang pinuno ay si Manong Digong Duterte, o dahil sa katarantaduhan niya, ngayon siya ang naiipit ngayon, ha? Dahil sa kanyang mga invento-inventong kwento, o ngayon, ha, loko ka, ikaw ngayon ang hahabulin. Kasi, alam nyo ho, sabit ngayon ho ito, may warrant of arrest siya dyan sa Davao. Ha? Naglalabas po ang Davao Regional Trial Court ng warrant of arrest dahil inamin niya na sila ang pumatay doon sa media man na radio broadcaster na si June Pala. Ngayon, hinahunting siya naturalmente. Eto ngayon mga kapatid, eto na naman, Diyos ko po naman, ay amang, i-ready mo nga yan dyan yung, ayoko na magkalsiblak. Kuha na lang, amang, i-ready mo yung dinikdik mo dyan na bawang, yung isang basong bawang, inumin ko mamaya-maya. Bakit kanyo, ha? Pumasok na naman, umintrada na naman itong best friend nyo, mga best, ha? Si Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Senador Trillanes, harassment lang daw ang ginagawa ng gobyerno o panggigipit kay Las Cañas. Kaya nga gusto rin nila itong hulihin. Ito na naman. Tumirada talagang bunganga na naman itong Trillanes na ito. Talagang gusto rin sumikat ng mama itong lintik na itong senador na ito. Paano naman panggigipit Trillanes? Inamin nga niya, sinabi niya, inutusan sila ni Manong Digong. Ang problema, hindi niya mapatunayan na si Manong Digong, inutusan talaga siya, napatay si June Pala, pero inamin niya, grupo niya ang pumatay kay Pala. Entonces, dapat lang hulihin siya. Dahil inamin niya na mismo, sila ang pumatay kay June Pala. Pero yung tinuturo niya si Manong Digong ang may utos, hindi niya mapatunayan. Ngayon, tatago-tago ka Las Cañas. Dala mo pa ang pamilya mo, pasarap-sarap ka dyan sa Singapore, nalintik kang tao ka, ha? Ito na mga Trillanes na amo mo, panay naman ang kampit, sasabing harassment na ginagawa ng gobyerno. Senador Antonio Trillanes, sir, meron tayong tinatawag rule of law. Tayo ay isang bansa na naniniwala pa rin sa batas. Hindi po tayo dito wild west, Senador Trillanes. Nararapat lamang na hulihin niyang mama na yan dahil galing sa bunganga niya, sinabi niya na isa siya sa mga pumatay kay June Pala. Entonces, dapat siyang makulong. Hindi po harassment yan. Senador Trillanes, isa ka pa. Medyo, kayo ni Congressman Lagman, pumunta nga kayo sa opisina ko para makutusan ko yung isa-isa sa ulo. Natural. Para magising sa inyo, iuntog-untog ko yung ulo sa dingding para magising nga kayong dalawa. Mga tumatanda kayo ng mga paurong. Ewan ko. Si Lagman po pwede pa. Pwede pa, excuse pa dahil medyo talaga matanda na ito. Pero ikaw, Trillanes, ilang taong ka ba? 50 mahigit, 60. Huwag mo sabihin na nag-uulyanin ka na. Alright, isa pa hong pag-uusapan natin. Marami pong nagre-react ngayon, mga kapatid. Dito sa bagong advertisement ng Department of Tourism, yung napanood nyo na ho ba ngayon, yung hapon na bulag, na namamasya sa Pilipinas, hindi mo na raw kailangan, you don't have to see, sabi niya, hindi mo na kailangan makita, kundi maramdaman lang ang init ng pag-welcome, pagmamahal ng mga Pilipino. Ayun ho. Pero may nakasilip at sinabi, ito rong advertisement ay ginaya lamang po sa South Africa. Ilang taon na nakakaraan. Ito raw ganitong-ganito rin. May bulag din daw na tao doon sa tourism advertisement ng South Africa. Ganun na ganun din. Bulag yung mama, umikot-ikot sa Africa. Pero aminado po yung advertising agency ng Department of Tourism. Sila po ang may kasalanan. Sila po yung nangopya. Hindi po utos ng DOT po yan. Bagko sa ibinigay nila, iprenisinta nila, na natuwa naman po ang board ng DOT, kaya inaprubahan ho nila. Without thinking, dahil hindi nga ho nila alam, na ginaya lang pala nitong ad agency, yung commercial na yan, doon sa Africa. Dapat paluin, latiguhin sa puwet packs itong ad agency na ito. Anyway, isa sa mga pag-uusapan yan. And syempre,
Pangako po natin, Miyerkules ho ngayon. Meron po itanong mo sa dalubhasa. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, normal po ba sa mga magkasintahan na bago maghiwalay ang magsisex muna for the last time? Ha? Really? Parang ngayon ko lang narinig ito. Normal po ba sa mga magkasintahan na bago maghiwalay ay magsisex muna for the last time? Ito po kasi ang nangyari sa amin ng aking BF bago po siya nag-immigrate sa Canada noong nakaraang buwan. Nagpasya po kaming dalawa na tapusin ang aming 3 taong relasyon dahil tingin namin ay walang forever na LDR o long distance relationship. Ayun pala yun, pag sinabing LDR, engineer, long distance relationship. Pero bago tuluyan siyang umalis, humiling ito na one last time na pagtatalik dahil hindi na raw ito mangyayari pang muli. At ito naman daw ay normal sa mga naghihiwalay, sabi niya, kaya pinagbigyan ko na rin siya. May BF na po ako ngayon, mabait at may itsura naman. Pero hindi po kasing husay sa bed ng ex ko na parang kalabaw kung magtrabaho ika nga. Easy naman. Hanggang dito na lang po, Gina. Yan. May ganun pala. Aha. Ano na naman, Phil Montero? Ano na naman? Akala ko huling sayaw. Sabi ni Phil Montero, engineer, huling saw-saw. Ito talaga. Happy ending, sabi naman ni Elvin Evangelista. Si Almira nako. Si Dia Aid, naloko na LDR. Ayun na nga. Walang forever na LDR. Bakit kanyo? Kasi sa pagtagal-tagal na panahon, uuwi yung isa, so wala ng LDR, di ba? Nagkaka-or tuluyan na maghihiwalay. Kaya walang forever na LDR. Either uuwi at magkikita na sila or tatapusin na nila yung relasyon. So there is no such thing at forever na LDR. Totoo ho yun, mga kapatid. Anyway, 16 minutes after 8 o'clock sa ating pagbabalik. Ay, ito muna po ang question for the day natin, ha? Panggigipit nga ba o naayon sa batas ang pagpapahuli ng DOJ kay Las Cañas? Hashtag Las Cañas. Yan po ang inyong sagutin sa amin pong Facebook, mga kapatid. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ho kaagad ang Punto Asintado. Good morning! Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3. Yun ang sabi mo. Alam mo, Phil Montero, pag ikaw'y nagsulat-sulat dyan, babasahin ko yung mga sinulat-sulat nyo. Pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Joy Tolentino. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay. Ano na namang last supper na naman na Dalia Manaka? Tumawag lamang sa Oy, hotline 521-0957 happy yun. o bisitahin ang Lucy Joko. Kaya nga nagtatanong, meron ba Lucy? Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Tignan naman, Rubik na naman Monterde. Walang talabang kinagkainan ng sinabi lang, dinagdagan mo na naman na Rubik. Walang talaba, sinabi lang nila nang magtatalik for the last time. Walang sinabing kakain ng talaba. Anak ng pusit. Para kayong bingi. Ayan, Rameses, The Last Stand. Suffer. Suffer rin ba yun? Dali. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Good morning from Australia. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan Diyan at kayo magaling. Mga huling patak, huling sausaw, huling sip-sip ng talaba. Dels Cabardo, ha? Simulo ka rin yan. Walang sausaw, ang sinabi lang, make love, huling bago kumalas. Hearthstone, thank you for sharing this video. Jose Zargada. Ton, ganito ka ba?
ECLDR, PLDT. Para sa'yo, pagsikto. Katapat ng LDR, PLDT. Food supplement for men. Okay. Masarap ang buhay. Thank you, Ito Melanie. ang arangkada na walang palya. Yes, Bravo yes, ang agree. pagsikto. Penny. Anong huling Available tikim? at Mercury Drug. Sophia, good morning from Malaysia. Chris. Hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Thank sakit. you. Masarap ang buhay. Lucy. Todo arangkada na walang palya. Oh, Bravo ewan Food ko sa'yo, Supplement Lucy. for Men. Yetski, Ang pagkain mo. good Mabibili morning. sa Mercury Drug Oy, Nationwide. Teresa from Saipan, ingat ka dyan. Mira Fuentes. Ano namang huling sawsawan? Almira. Running races and singing, just like my fuel. Oy, It has the Sidralyn. right Oh, combination good of morning, what Mary I need, Joy. Good performance NN. and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane, formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection. Iyon, no? and Thanks, complete Dels. combustion Yan for ay kay optimal Dr. performance Jean versus Marquez, standard their fuel. clinic. I choose Dermatology, what's right for you. I choose aesthetic, Petron at XCS. rejuvenation. Choose what's right for you. natanggal yung mga Petron tigyawat-tigyawat XCS natin saka 95 blackheads, Octane with Tri-Action Dels. Advantage for better engine At saka protection nirejuvenate versus standard ni fuels. Dr. Jean Marquez. Sa Timog Avenue yan. Pa-plug ko na rin. Pa-plug ko na rin. Ay, Mang, nasama ka po ko, Mang? Kayang-kaya mo, Jean. Kapitan. Kayang-kaya. Sipag Yeah. at sikap kasama ang sarap at Pagkasabi hamon kayo, ng Mang, Jean yung Kapitan. kapag-kapag ko, Kayang-kaya Mang. mo yan. Drink responsibly. Okay. Patingin ako sa EO. Executive Optical. Paglabas ko. Ako nang tinitingnan? I lie. Easy, dali. Ano namang secret? Ang secret ko, Dr. Jean Marquez, their clinic sa Timog Avenue, Quezon City. Executive Optical. Nalisto yun mo. Nagbabalik ang paborito mong Buklig sa mukha natin. Radyo 5, 92.3. Nagpa-facial. Iyon, no? Action. Brandon, go ahead. That's what I want to hear. I can screen here. Punto Asimpado. Alright mga kapatid, 20 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Dire-diretso ho tayo, ha? Sabi nga natin, bato-bato sa langit ang tamaan. Pag tinamaan ka, guilty ka. At kasi may kasalanan ka. Ha? Either umalis ka dyan, gumilid ka dyan dahil tatanga-tanga ka or di mo ginagamit ang utak mo o salita ka ng salita na wala namang katuturan, kaya tatamaan ka talaga. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan dapat tamaan at mabukulan para tumahimik ang bunganga. Kilala nyo na ho kung sino yung mga pinag-aibig kong sabihin. Ilang araw na ho tayong dapat memorize nyo na yung kung sino, ha? Yung mga tinutukoy ko, pag sinabi ko yung mga mabunganga dyan na babae, mabunganga na lalaki, ha? Mga yung matanda na bunganga rin. Dapat kilala nyo na ho lahat yung mga yan, ha? Memorize nyo na ho dapat yan. Hindi na natin kailangan na balik-balikan pa. Ika nga, dahil kumbaga sa eskwela, yan ay ating naisulit na, ha? Sa ating pagsusulit, sa ating exam, yung mga tao na yan, na mga wala namang katurya-turya. Okay, pag-usapan muna natin, ano bang pag-uusapan natin, IB, anong uunahin natin, ha? Yung uunahin natin, ano ba? Kasi marami ito. Marami tayong pag-uusapan dito. Ito kagaya yung kay Congressman Edsel Lagman, na sinasabi niya, ay hindi naman daw kailangan ng martial law. Alam niyo ho, kaya ho ganito nangyari, mga kapatid. Kaya nagngangaw-ngaw itong iilan sa Kongreso, yung tinatawag nila na kurikong, Magnificent Seven, ha? Ayan, sila Lagman, sila Bagilat, sila Alejano, mga liberal party ito. Nagngangaw-ngaw kasi nga natalo sila, di ba? Nagkaroon ng botohan at ang desisyon ng Kongreso, ng majority, kailangan maipatupad ang martial law sa Mindanao. Ngayon, itong mga loko na ito, kumukontra, dinala ngayon sa kataas-taas ang hukuman, yung issue na yan. Ito po ngayon ang dinidinig ng Korte Suprema kung tama nga ba o mali ang pagdideklara ng Pangulo ng Pilipinas ng martial law dyan sa Mindanao. Kasi ang sinasabi nila Lagman, ha, at ng mga abogado nila, ito raw ay labag sa ating konstitusyon. Bakit kanyo? Sabi ng mga ito, ng mga lintik na ito, ha, ay ang ayon sa konstitusyon natin, pag may rebellion lang at invasion, o ika nga, pagsugod, ha, pananakop sa ating bansa, kailangan mag-martial law. Hindi naman daw ito rebellion, at hindi naman daw ito pananakop. Kaya, dapat daw, alisin na ang martial law. Ewan ko ha, kung ganito rin ang pananaw ni Congressman Danny Suarez, ang minority floor leader. Ito ang tunay na opposition, kaya si minority sila
Nasa linya po ng telepono ang ating suki, si Congressman Danny Suarez. Magandang umaga po, Congressman Suarez. Erwin, magandang umaga. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa iyong palatuntunan. Alright, good morning sir. Salamat po. Alam kong busy kayo. Bibilisan ko na lamang kung ano yung inyong counterpart, yung inyong kasama dyan. Si Congressman Lagman, di ba, nagpetisyon sa Korte Suprema at dinidinig na ngayon ng Korte Suprema. Ang reason nila ng pagdideklara, labag daw ito sa konstitusyon because of the fact na it is not rebellion, different daw yung terrorism sa rebellion, different ang terrorism sa invasion. Pero kung titignan mo kasi sir, mas delikado nga ang terorismo dahil ang terorismo ay paghahasik ng kaguluhan na walang pakundangan, either civilian ka, militar ka, pulis ka, babae, bata, matanda, walang pakialam ang mga terorista, Congressman. Hindi ako. They want to occupy 3 cities eh. Opo. Di ba nila nakikita yung, alam mo, nung unang i-declare na hindi pa malinaw, ang gaya nga sinabi ko, maaring may alam ang Pangulo na hindi niya kailangan i-disclose sa public. Ito na nga yung nangyayari. Yung sinasabi niya na merong malalim na dahilanan itong galaw na ginawa, itong mga Mauti. They're just the brothers that we're talking here. And he's right. Unang-una, tinan mo naman na Erwin, para sa ating mga nakikinig at nanonood, it will take us weeks before we can control the area. Kung hindi siya nakakuha ng suporta kung hindi niya bibigyan ng tamang kuutusan ang kilos ng militar, this will be a serious problem. National security problem ito. Dapat nung ito nang lumalaki na itong issue ng Marawi problem, sana naman kung in behalf of my colleagues, at kasamahan ko naman sila sa Kongreso, sana sinabi na lang nila na tama ang Pangulo sa ginawa. Hindi nga sir pero alam mo, trabaho talaga nila yung para sa amin. Okay lang ang trabaho sir, pero dapat ilagay naman sa tama yung kanilang trabaho kasi parang out of this world na yung kanilang sinasabi at ang kanilang they're contending and they're saying na hindi raw sakop ng konstitusyon yun na the president can only declare martial law if there is rebellion and invasion. Sabi ko nga ho kanina sir hindi pa kasi nauuso yung terorismo ng 1987 nung ginawa yan. Wala pa yung 9/11, wala pa yung Al-Qaeda, wala pa rin yung Abu Sayyaf na yan nung 1987. 1990s na lang pumutok yung mga Al-Qaeda na yan at saka mga Mauti nga. Last month lang ho yan, last year lang So wala pa. Kaya hindi na isama yan. Pero kung yan uso na noon yung terorismo, baka kasama ho yan, siguro. Pero yun ang Erwin para sa akin nakakalungkot na nga, ang dami ng nating namamatay ng mga sundalo, mga pulis. Kaya nga ho sir 50 tapos may civilian na naman nadagdag 20. Alam mo, napaka-glaring nung nakuwang pera. Alam mo, war is without logistics, you cannot win a war. Tama. Alam naman natin yan. Yan ang isa sa napakahalagang sangkap ng isang digmaan. Kailangan may pera ka. Napakalaki ng perang nakita ron. Kung yun ay hindi nakuha, it can sustain war for another maybe months or several months. Pero they can pay soldier, they can pay they can hire a good number of people to bear arms o yung may gamit na sabihin, sumama ka na may babayaran ka, alam mo na, maraming adventurous na tao ngayon. So, sir, what is your take on this? Kasi pinagpipilitan nila na martial law should only be declared if there's rebellion and invasion. Pero they're contending that terrorism, aminado sila na this is terrorism, pero it is not rebellion daw. Yun yung contention nila at yun ang inihahain nila sa Korte Suprema. What is your take on this, Kong? Palagay ko Juan, I had this gut feel, Erwin, na hindi sila pakikinggan ng korte at sasabihin tama ang Pangulo sa kanyang ginawang pagdideclare ng martial law doon sa Mindanao.
Alright. Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Sir, sobrang thank you ulit. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Salamat, Kong. sir. Ewan ko mga kapatid, ako naiintindihan ko, kayo siguro naiintindihan nyo rin kung bakit diniklara ng Pangulong Duterte ang martial law dyan sa Mindanao. Dahil nga po sa kaguluhan na halos hindi na makontrol. Ha? O di nagdeklara yung mama ng martial law. Pero pinagpipilitan ni Edsel Lagman, ito, 10 na ngayong 6 pa niyang mga kakurik. Alisin mo na ngayon salitang kurikong ng engineer. Palitan mo na lang, gawin mong Magnificent 7. O Thundercat 7. Yun ang... alam nyo, pinagpipilitan nila, tignan mo itong napakababaw talaga na mga puntos ng mga buhong na ito. Ang rebellion daw ay hindi... ay kakaiba sa terorismo. Hindi raw ang rebellion na hindi terorismo. Kasi nasa konstitusyon, kanilang tinatranslate mga kapatid ang konstitusyon word for word. Okay lang ho yun. Ano? Okay lang ho yun i-translate mo word for word dahil hindi naman po Biblia ang konstitusyon. Pero ang punto de vista lamang ho dito ng gobyerno, mas delikado ang terorismo sa rebellion. Dahil ang terorismo wala nang kinikilala. Walang ipinaglalaban ang mga terorista. Ang ipinaglalaban na nila ay ang kapakanan ng ISIS, kapakanan ng terorismo sa buong mundo. Ano ba yung salitang terorismo? Hindi ba terror? Pananakot, tatakutin ka. Buti sana kung takot lang. Pagpatay, mga kapatid. Ang rebellion, kaya gaya ng ginagawa po ng NPA, ayan, may pinagbalalaban sila. Ang MNLF, MILF, gusto nilang sarili nilang bayan, lugar. Yan ang rebellion. Pero terorismo, they're not fighting for a cause. Ang pinaglalaban nila ay maisulong ang kapakanan at ang mga pangangailangan ng mga teroristang grupo tulad ng ISIS. Ewan ka ba? Nasa linya ng telepono si Professor Ranjit Rai ng University of the Philippines. Siya po ay political analyst din. Magandang umaga, Prof. Ranjit Rai, sir. Hi, good morning sa mga nakikinig. Idol, good morning. Yes, sir. Live po tayo sa Radyo 5. Live din po tayo sa Facebook worldwide sa pamagitan po ng Erwin Tulfo Facebook page. Prof, what is your take on this? Kunin ko lang yung opinion mo bilang political analyst. Parang sinasabi ng mga anti-martial law na mga petitioners dyan sa Korte Suprema na hindi kailangan ng martial law because illegal ito. Because martial law, yung diniklara ni Manong Dugong, is not covered by the Constitution. Because what they're saying in the Constitution, it clearly defines na can only be declared, martial law can only be declared if there is rebellion and invasion. And this one daw is terrorism. So, and terrorism is not rebellion. Ang contention ko naman, Kong, if you ask me, terrorism is even more dangerous than rebellion and invasion. Prof. Actually, Idol, it's a technical question now being heard at the level of the Supreme Court. Right. Ang issue is that, alam mo yung mga petitioners, when they made their petition, it was just a week or two after the so-called rebellion started. Hindi pa natin nakikita yung full extent ng maute, terrorist acts dun sa Marawi. But now, I think everybody knows over the last two weeks na, nakita natin yung full extent ng gulo nangyayari dyan. So, there was a question kung talagang itong mga illegal acts, criminal acts, constitute rebellion. In my view, I think based on the revised penal code definition of rebellion, mukhang papasok yung mga nangyayari sa right. As rebellion. But we can only get that perspective dahil ilan days na tayo nakikita itong nangyayari. Talagang the intentions of the Maute are to take over that place. Correct. And to establish we can call it a small caliphate or an area that is under their control. Gusto ko lang klaro na ang terorismo, yan ay isang paraan, yung violence, yan ang paraan. Pero ang talagang nagdadrive nito, Idol, is paniniwala, yung ideolohiya nila. Of course. Yung ideolohiya nito, kaya problematic to, hindi lang sa atin, pero sa buong mundo, kasi hindi naniniwala to sa coexistence. Right. Hindi naniniwala to sa tolerance. Hindi naniniwala
na pwede tayo sa mag-dialogue. Ang Kaya- paniniwala ito, kailangan mag-dominate. Kaya Oh. kailangan ng gobyerno, it's ready to defeat this, to hit this face head on. Kasi kung, Kasi wala kang opportunity magsalita Right. based on this. You know. Kasi kung ikukumpara mo sa NPA, sa MNLF, MILF, they're willing to sit down and talk sila. Wala proof eh. Wala, I mean, mukhang hindi ko talaga ganun ang pakay nito. And kaya nga yung, and the only way of dealing with their belief is to use violence. No? Talagang ilang ang instrumento nila para isulong yung paniniwala nila. And so, what can you do? If you're the state, you need to defend yourself. So, yun ang pananaw ng gobyerno. Of course, all the petitioners have the right, and we have to respect that. To question it, and we should, no? Kasi we also, all of us believe in defending our democracy. Of course. And we're passionate about it. Pero of course, dadaan sa procession, now we're at the level of the Supreme Court, kaya usapan yung factual basis. Kaya maganda rin nangyari sa Idol para maklaro kasi hindi lahat tayo, you and me included, Right. merong privy to the information that that the President is privy to, including yung sa intelligence information ng military. Ano sinasabi na nila? Grabe yung nangyayari. And totoo naman, nakita ko, ang dami nang namamatay. oo naman. Hindi hanggang ngayon, hindi pa nakakontain yung problema. And we're hoping in 60 days, this short-term problem will be resolved. No? Pero yung long-term issues associated with this, yung problema ng social, economic, and political marginalization ng mga kapatid natin Muslim, kailangan ma-resolve yan. At ang first step din yung peace talks talaga natin. Ang nakakainis dito, Professor, meron pang ilang mga, alam mo na kung sino yung mambabatas na parang tignan naman daw kung anong problema, tignan yung issue ng Maote, mukhang may ipinaglalaban. I don't think na may pinaglalaban yung Maote, Prof. Kahit anong anggulo, tignan ko man sa gilid, sa ilalim, sa likod ng wet packs itong Maote, ay sinasabi ng isang mambabatas dyan na babae, tignan naman daw, baka merong mensahe, tapos to the point, kumalat pa nga tuloy sa social media na sinasabi niya na let's emulate yung courage nila. Pero she denied that. Pero sinasabi nila, yung punto niya sa isang speech niya sa De La Salle na parang sinasabi niya is why not listen? May mga mensahe itong Maote. Pero ako, sir, ang tingin ko, bakit papapakinggan niyang lintik na mga yan? Kita mo naman ang buhay na ibinuwis na dyan. Diyos ko po naman, ang dami nang namatay, and then ang dami nang ginastos ng gobyerno. Still, and then how can she say na dapat pakinggan, tignan kung ano bang ipinaglalaban ng mga ito? I don't think na dapat pang tignan yan, Professor. I didn't listen to her, no? And I have not listened to her lecture or whatever. I think your position is very reasonable. How can you deal with people who use arms to kill people? Exactly. Who attack a place, who illegally, no? Take over a place and violate people's human rights. You don't talk to people like that. Exactly. You put these people in jail, di ba? Exactly. You try to create law and order. You talk to people who want to talk. Tama. And tama yung punto mo. Ayaw naman makipag-usap ng mga to. Inatake nila yung lugar. Pero the thing is, yung siguro punto ng taong tinutukoy mo, I hope that's her point. No? It's not radicalization, extremism. May may sources yan No? Isa sa mga sources yan, yung talagang pananaw ng marami nating kapatid na Muslim na medyo na-marginalize sila sa kasaysayan natin. At kailangan talagang i-resolve yung mga problems na yan na create because of decades of marginalization. Yung talagang mahirap sila, yung economic terms, wala silang boses, yung political terms, at in social terms, excluded sila. So yun lang kailangan natin, kahit magtama yung punto mo na kailangan natin i-resolve itong problema to, the way it should be resolved. Pero the thing is, yung root problems ng problema natin sa secessionist movement sa Mindanao, kailangan talagang we have to confront that, and that can only be confronted by structural reform over a long period of time. I agree with you, Professor. But anyway, maraming salamat, Professor Ranjit Rai, political analyst. Good morning, sir. Thank you. Alam niyo mga kapatid, kung sinasabi nilang isinusulong nila ito, pero ang Maote, wala kahong maririnig na may sinusulong mga kapatid May narinig ho ba kayo? Ako, wala ho ako naririnig. Di ho tulad ng MNLF na may sinusulong, ang MILF ay pareho silang humihingi ng lupa,
Ang NPA naman ay radikal nga, pero yung sa kanila naman ay pagbabago sa gobyerno, sosyalismo, etc. Itong Maote, Diyos ko po na, bigla na lang dumating doon, pinaghuli yung pare, yung mga nagtatrabaho, pinagbabaril yung mga panadero, mga panadero sa isang bakery. Anong pinaglalaban doon? Now tell me, Congressman Edsel Lagman, tell me, tell us, please inform us. Siguro magaling ka, sir. Siguro bihasa ka sa batas dahil gumagawa kayo ng batas. Then tell me, Congressman Lagman, please explain to me in layman's terms, sir. Ano pa, paano ninyo explika kung sinasabi nyo na terrorism is not rebellion? At parang pinapalabas pa ho ninyo na hindi masyado matindi ang terorismo kaysa sa rebellion. Sir, 8 panadero na papasok lang sa kanilang trabaho, gagawa ng tinapay na daanan ng mga teroristang Maote, pinagbabaril sa ulo. What is that, sir? Or yung pare at saka yung mga kasamahan niya sa simbahan, what have they done? Kinalaban ho ba nila ang Muslim faith? Wala naman di ho ba, di ba? Yung mga ibang mga residente na 21 ngayon ay 29 na ho yata ang napapatay o 27 na ang napapatay dyan na pinagbabaril at tumakbo lang, tumakas lang. Yung 6 gusto nila lumabas ng bahay, dumaan sila sa likod ng bahay, tumakas, nakita ng mga Maote pinagbabaril sa likod. Well, what do you call that? Hindi ho ba mas delikado pa yan kaysa sa rebellion, sir? Hindi ho ba ninyo nakikita yung point ko? The point is, terrorism is harsh. Mas malupit po yung mga terorista kaysa sa mga rebelde. Ang rebelde may paggalang pa sa buhay ng mga sibilyan. Ang terorista po ay hindi ginagalang ang buhay ng mga sibilyan. Okay lang kung magbakbaka sila ng mga sundalo. Pero pati sibilyan ho eh. That's the difference, Congressman Lagban, between a rebellion and terrorism. Because terrorists, they do not respect life. It doesn't matter kung kaninong buhay yun. Buhay ng sibilyan yun, buhay ng bata, buhay ng lolo, lola. They don't give an F. Ang rebellion po, sumasaludo pa. Nagre-respeto ang mga rebelding komunista, rebelding mga Muslim, mga MLLF, MILF. Nagre-respeto ng buhay ng mga sibilyan. Ang kalaban lang ay sundalo, pulis. Pero ang terorista, kita ho naman ninyo, 21, 27 dead. Ko po naman. Congressman Lagman. Kung hindi po common sense ang tawag doon, hindi ko na ho alam kung saan nyo naiwan yung utak ninyo. O talagang baka nalusaw na ho dahil sa edad ninyo. 8:41 ang umaga, sandali lamang po. Break ho muna tayo mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3. Nagyan ko na po ng backup po siya. Sumaludo ka muna amang dito sa mga... Sir, baka gusto mo lang yung issue na marami babala ng constitutional crisis kung sakaling katigan ng Supreme Court ang... Sige. Si Fredinil Castro kasi, sir, yung mga kausap natin. Sino yun? Fredinil Castro, sir. Yung Makata na sa... Hindi, okay na yun. Move on tayo. Wala tayong oras. Simunod mo na yung sa... Yung DOT. na, sir. O pwede naman natin isingit muna yan, yung si Kwan. Alam niyo mga kapatid, you know, I know you get my point. Alam ko nagkakaintindihan tayo because yung mga reactions mo ninyo, iisa po yung reaction natin Nagagalit ho kayo. Ang hindi ko lang matanto, bakit ito mga mambabatas na ito, Edsel Lagman, been a congressman, lawyer po ito attorney Edsel Lagman ito I don't freaking know why in the fact that he cannot comprehend. Anong punto, anong parte ang hindi maintindihan ni Lagman ho doon? Yun ho, hindi ko ho maintindihan This is what I cannot freaking understand or fucking understand. This man keep on insisting na it is not rebellion, terrorism is not rebellion. Hindi nga, I agree with you, Congressman Lagman. But the point is, terrorism is even more dangerous than rebellion.
Sir, use your fucking head. God gave us the brain. He put the brain over our head, on our head. Ibig sabihin, gamitin natin ito. Pag may nakita tayo, may narinig tayo, it should be processed on our brain, Congressman Lagman, before we open our mouth. Kaya nga po yung utak natin, inilagay ng Diyos sa taas ng ulo natin, mas mataas sa bunganga natin, kasi iisipin muna natin, Congressman, ang sasabihin natin bago natin ilabas. Otherwise, binaligtad niya na yun. Nilagay niya yung bunganga dito sa ulo natin, yung utak natin dito sa baba. Kasi una magsalita. Ganun ho nangyayari sa inyo, sir, eh. Think about it. Terrorism is not rebellion. I am there. It is not rebellion. Pero it is more dangerous dahil ang mga terorista wala nang pakundangan at galang sa buhay. Kahit bata, matanda, babae, lalaki, tomboy, bakla, pinapatay. Ang mga rebelde, NPA, MILF, MNLF, gumagalang sa sibilyan, ginagalang mga Kristiyano kahit na napadpad sa lugar nila. Pero ang itong maute na mga terorista, they do not give a fuck anymore whoever you are. Either you're a Muslim, you're a Christian, babae ka man o lalaki, they don't give a fuck, Congressman. They will kill you if you do not follow their orders. Don't you get that, Kong? What the fuck is wrong with you, man? Diba? That is my point, ladies and gentlemen. It is an opinion, all right? May mga hindi ko sasang-ayon, mga dilawan, pero I know that you are behind me and I have a point. And the point is, huwag na ninyong ipaglalaban, ipagpipilitan na mali ang gobyerno sa pagdideklara ng martial law. No! The government was right in declaring the martial law because the province, the city, and the entire of Mindanao is under threat by terrorist groups. Di ba? I just cannot fucking understand these assholes. They keep on insisting that it violates the Constitution. There is no violation. Yes, terrorism is not in our Constitution, ladies and gentlemen. But Congressman Lagman, when the Constitution in 1987 was penned down or was created, terrorism was not the talk of the town. Terrorism doesn't exist yet. This kind of terrorism. Ang alam na natin terrorismo na napapanood sa aeroplano ng mga hijacker, yun. Hindi pa usong Abu Sayyaf noong 1987. Think about it. I was here. I'm already alive in 1987. Wala pang Abu Sayyaf in 1987. Wala pang Maute, wala pang mga ISIS, Al-Qaeda. There's none. Jemaah Islamiyah is non-existent before. Ngayon na lang ho nag-exist yan. Kaya it is not included in the Constitution. Ngayon kung gusto nyo maging technical, then let's go technical. God damn it. But I am telling you, terrorism is more dangerous than rebellion, Kong. Use your fucking head, man. Ewan ko. There's a lot of ways, Congressman Lagman, at yung mga kasamahan mong Kurikong 7. There's a lot of ways na sumikat, sir. Pero not this way. Do not tinker with the Constitution and do not fuck the national security. You are fucking the national security. You are fucking the lives of 100 million Filipinos, Congressman. And I'm telling you that. Why? Nilalagay mo sa balag ng alanganin ang buhay ng bawat isa, lalo na yung mga taga Mindanao, by fucking and tinkering and talking about the Constitution. Leave it alone. This is the safety and this is the lives. These are the lives of several millions of Filipino in Marawi, in Mindanao. Do not fuck with it. If you wanna fuck, go fuck yourself, man, but not the life of these Filipinos, of our brothers and sisters in Mindanao. Sila nga ho, hindi nagreklamo, ikaw lang eh. Ang layo-layo mo, taga Bicol ka eh. Bakit hindi yun ang pakialam mo doon sa Bicol? Bakit pakialaman mo ang Mindanao? You are not from Mindanao. E tinatanong ka nga kahapon kung nakaparating ka na sa Marawi, sabi mo hindi mo na kailangang pumunta.
Dahil natatakot ka. Bakit di ka pumunta ron? Gusto mo, pamasahihan pa kita eh. Para makita mo what is the situation on the ground. How hard it is para sa mga sundalo natin not eating, not sleeping, fighting inch by inch, putting their lives on the line para masiguro lang na makuha nilang muli ang Marawi. Problema, you keep on talking, guys. Use our fucking head. God gave it to us, so use it. Don't fucking waste it. You see, and yun ang sinasabi ko eh. Hindi kasi naintindihan ng mga buang na ito eh. We are from Mindanao, so we know. Ang problema ho kasi dito sa ating bayan, maraming nagmamagaling, ha? Porkit sila ay nasa pwesto, porkit sila ay mga senador, porkit mga congressman, daldal na lang ng daldal. They think na mas marunong pa sila sa atin. Isip-isipin nyo rin kayo mga mambabatas kayo, mga sir, mga ma'am sa Kongreso at Senado. Binoto namin kayo. Hindi kayo makakarating dyan kung hindi dahil sa amin. So you should be thankful. Pero once in a while, listen to us. Ha? Kaming mga constituent ninyo kung anong gusto namin. Salita kayo ng salita, eh, bakit dapat kunin muna ninyo yung pulso ng mga constituent ninyo? Sang-ayon ba kayo na kontrahin ko ang martial law? Why don't you freaking ask, Lagman? Tanungin mo mga constituents mo sa Bicol, okay ba sa inyo na kontrahin natin ang martial law? Bago ka magsasalita, and I'm sure they will say no. Kahit yung teritoryo ni Vice Presidente, I'm sure the Bicolanos will say no. Hindi kami kukontra dyan. Salita kayo ng salita, daldal kayo ng daldal. Besides, it's a waste of time. The Supreme Court can do a lot. Maraming dapat pang gawin ang kataas-taas ang hukuman. But you are taking their time by talking about this martial law thing. Ang dami mga nakabinbin na kaso sa Korte Suprema. Alam mo kung isa ano yan? Ha? Unless kung talagang gusto niyo ipadelay mga dilawan kayo, yung petisyon ni Bongbong Marcos, di ba? Nakapending niya sa Supreme Court. Oh. Yung request ng pobre na bilangin na yung mga boto, hindi pa mabilang-bilang. O di ma-atras na naman yan dahil ang sinisilip ngayon ng kataas-taas ang hukuman, itong petisyon ninyo, which kailangan nilang silipin. Ay, my goodness. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Congressman Ferdinel Castro, Deputy Speaker po. Magandang umaga, Congressman Castro, sir. Magandang umaga rin sa iyo, Efren. Magandang umaga rin sa iyo. Opo. Sa lahat ng pagkakalibayan ng iyong programa na alam mo naman, marami, kaya magandang umaga. Nako, sobrang daming salamat po, Congressman, pero diretso na ho tayo. Ito pong paano ito, sir, ngayon pinag-uusapan na ngayon sa, of course, ng mga mahistrado natin sa kataas-taas ang hukuman itong kung ang martial law ba na idiniklara ng Pangulong Duterte ay legal o ito ay illegal. Dahil may mga kasamahan kayo dyan, sinasabing illegal daw dahil ito ay paglabag sa konstitusyon, dahil ayon sa konstitusyon, kapag meron lang rebellion at invasion, ang terorismo raw ay wala doon sa provision na yon. Kaya ako ay nabubwisit, mukhang hindi ho nila ginagamit ang utak na. Pag nagkaganito, sir, sabihin lang natin, mag-rule ang Supreme Court na sabihin ng Supreme Court, tama, medyo mali yata ang martial law na ito. Pero pinanindigan na po ni House Speaker na hindi niya susundin. Pero ang Pangulo, siyempre, Pangulo, sinabi na po ng Pangulo, nilinaw niya na susunod siya kung ano man ang sasabihin ng kataas-taas ang hukuman. Paano ho ito, Congressman Castro, sir? Have you figured it out kung anong gagawin ninyo? Alam mo, itong mga bagay Opo. itong bagay nito, ano man ang napagpipilihan ng Senado, ng House of Representatives, ay dapat na rin itong ng mga kasabi ng House of Representatives at kasabi ng Senado. Ibig sabihin,
na dapat ay hindi na nila ito dinala sa Korte Suprema sapagkat unang-una, naaprubahan na ito ng mas nakararami sa mababang kapulungan o House of Representatives at ano pa ang dapat pag-usapan. Pangalawa, kung sa Senado naman ay napag-usapan na rin ito ng nakararami at napagbotohan at sinuportahan na rin ito ng nakararami. Kaya, ibig kong sabihin, ay hindi na dapat pa pag-usapan ito. Unang-una, ang Korte Suprema ay isang separado o co-equal branch ng ating gobyerno. Kaya ngayon, kung maglalabas ang Korte Suprema ng isang order na salungat sa naging desisyon at suporta ng Senado at House of Representatives sa naging desisyon ni Pangulong Duterte na magdeklara ng martial law, ay magkakaroon tayo ng banggaan ng dalawang co-equal branches ng gobyerno. Kaya yan ang tinatawag nila na magkaroon tayo ng constitutional crisis. Paano po maiwasan ito, Congressman, sa inyo pong pananaw? Ano po ang dapat natin gawin? Hindi ho maganda siyempre pag nagkaroon ng constitutional crisis dahil mag-aaway ang dalawang sangay ng pamahalaan. Pero paano po ma-divert ito? Paano po ma-avert? Ma-avert o maiwasan po itong issue na ito, itong banggaan ng Korte Suprema at saka ng Kongreso? Alam mo, Erwin, napaka-masalimuot na sitwasyon ngayon ang nangyayari. Opo. Sapagkat kung maglalabas ng direktiba ang Korte Suprema na mag-convene in a joint session ang House of Representatives at saka ang Senado, yan ang nga sinabi ko kanina, anong pag-uusapan? Sapagkat unang-una naaprubahan na ito ng Korte ng Senado at ng House of Representatives na sinusuportahan nila ang Pangulo. Pangalawa, sino ang boboto? Ang boboto ay mga senador at ang boboto ay ang mga congressmen. Pero alam mo naman na napagbutuhan na nila ito, na sinusuportahan nila ang deklarasyon ng martial law ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ano ngayon ang pag-uusapan? Ano ngayon ang kautusan na maaaring sundin ng Kongreso na kung maglalabas man ng kautusan itong Korte Suprema, ay sasabihin lang ng Kongreso, nagawa na namin yan, hindi na kailangan gawin yan sapagkat naaprubahan na namin at nasuportahan na namin ang deklarasyon ng martial law, kaya ano pa ang dapat namin sabihin? Nandoon ang suporta namin, nandoon na ang tinatawag nating boses ng Kongreso, nandoon na ang aksyon ng Kongreso, kaya wala na kaming dapat gawin sapagkat nagawa na namin ang nagawa namin. Kaya ngayon, anong mangyayari? Ang mangyayari na naman, ang direktibang ito ng Korte Suprema ay magiging walang kakwenta-kwentang direktiba at ang mangyayari lamang ay nagkaroon lang at binigyan mo lang ng puwang na magkabanggaan ang posisyon ng Kongreso at mababang kapulungan. Ngayon, anong dapat gawin? Kung ako sa Korte Suprema, anyway, nakapagsalita na ang House of Representatives, nakapagsalita na ang Senado. Kaya kung ako sa Korte Suprema ay re-respetuhin ko ang Senado at re-respetuhin ko ang mababang kapulungan sapagkat ang dapat malaman ng Korte Suprema ay napag-usapan na at nabusisi na, napag-aralan na, napagtibay na ng Kongreso. When I say Congress, it is both the Senate and the House of Representatives. Kaya wala nang naiiwan pa sa Korte Suprema na dapat nilang talakayin, dapat nilang posisiin, dapat nilang pag-aralan sapagkat ang lahat ng ito ay napag-aralan, naposisi at nasiyasat na ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Sir, panghuli na lamang na pahabol po na katanungan. Sa inyo pong palagay, kasi may mga nakakapuna po nakakapansin ng mga viewers natin sa Facebook, hindi po kaya may grupo o puwersa na gusto lang pag-awayin talaga ang dalawang sangay ng pamahalaan, ang hudikatura at lehislatura sa issue na ito, pagbanggain? Do you think there are forces or people na who really wants na magkagulo na talaga? Kasi gulo yan pag nagbanggaan, hindi susundin ng lehislatura ang kautusan ng hudikatura ng Supreme Court, then magkakaroon nga tayo ng krisis. Do you think may mga taong nasa likod nito na gustong guluhin ang ating bayan, sir?
Alam mo, Erwin, na hindi malayo ang iyong obserbasyon. Sapagkat kung hindi man pagbanggain ang Korte Suprema at ang Kongreso, maaaring masabi din natin na talagang ginagawa ito upang buluhin ang ating pamahalaan. Kaya yung iyong obserbasyon na maaaring may mga tao o may grupo na gustong magkaroon ng kaguluhan sa ating pamahalaan, magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa, yan ay hindi malayo sa katotohanan. Subalit, kung sasabihin natin na pagbanggain itong legislature at saka yung ating Korte Suprema or ating Supreme Court o Judikatura ay hindi rin malayo sapagkat yan ay necessary consequence. Ibig sabihin ay maaring kalalabasan ng kung anuman ang planong magkagulo ang ating bansa nitong grupo na nakikita natin o naoobserbahan natin. Anyway, maraming salamat. Very well said po, Congressman Ferdinand Castro, Deputy Speaker. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Deputy Maraming Speaker. salamat din sa iyo, Erwin, at binigyan mo ako ng pagkakataon, pati na ng inyong himpilan Opo. na makapag-serbisyo Opo. o makapaglingkod sa ating bayan ngayong umaga. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Si Congressman Ferdinand Castro, siya po ang Deputy Speaker po ng Mababang Kapulungan. Samantala, punto 9:00 na po ng umaga, bago ho tayo mag-break, abay kausapin lamang ho natin itong hepe ng Department of Tourism dahil marami pong nakapansin at maraming nagngangaw-ngaw. Well, media lang naman ang nagngangaw-ngaw. Ay yung bago raw advertisement ng Department of Tourism, yung Mamang Bulag, yung hapon na pumasyalit sa ating bayan, na sinasabi niya hindi mo kailangan makita dahil mararamdaman mo yung ganda ng Pilipinas. May mga nagsabi, ginaya nyo lang yan, mga kopya-kopya kayo, galing yan ng South Africa noon pa. Alam niyo mga kapatid, at ngayon ay ang binabanata ng Department of Tourism, sasabihin ko lang at lilinawin ko lamang mga kapatid. Hindi po ang Department of Tourism ang nag-isip niyan. Ang nag-isip niyan, meron pong pera ang Department of Tourism, kinuha yung serbisyo ng isang ad agency at yung ad agency ang nag-isip nito. Siyempre, hindi naman lahat ng advertisement sa buong mundo i-monitor ng Department of Tourism. Natural, nagandahan po yung Department of Tourism. Maganda yan, O sige, yan na lang ang gawin natin na ad. O kaya nga, siguro, nahiya yung ad agency kahapon, humingi ng sorry. At sinasabi ng ad agency, hindi kasalanan ng DOT, kami ay may kasalanan. Anyway, papaliwanag po yan ni Secretary Wanda Teo ng Department of Tourism. Magandang umaga, Secretary Teo, ma'am. Magandang umaga, Erwin. Alright, ma'am, ito nga nabasa ko sa mga dyaryo, may mga radyo, at sinasabi, gaya-gaya, putumaya itong DOT. Pero inamin naman na rin kahapon ng McCann Erickson International na sila ang may kasalanan at kayo ay wala namang kinalaman dyan, bagkus kinuha nyo lang ang serbisyo nila. Is this correct, Secretary? Oo, Erwin. Ang nangyari kasi, kinuha namin of course, ang McCann Erickson, yung pinakamagaling na ad agency sa Pilipinas. Oo. So, binigyan niya kami ng 3 storyboard na it really happened in the Philippines. Yung when you say storyboard, Sec, yung mga example. Yung example, binigyan niya kami 3 option. Nagustuhan namin yung bulag na hapon. So, yun ang pinili namin. So, sila na gumawa ng story and everything. Pero ito, Secretary, hindi mo alam na meron na palang ganitong ad noon. Hindi namin alam. Ang kwan kasi yan, sa totoo lang, Erwin, totoong bulag talaga yan, na isang totoong hapon na tumira dito sa Pilipinas at nag-retire. Alright. This is a true story. Siguro naman yung mga iba na ginawa, I do not know kung true story, but sa amin it exists. Yung hapon ay totoo. Andito sa Pilipinas nakatira. At siya ay bulag at nag-i-enjoy yung kanyang stay sa Pilipinas. Paano po na-monitor? Sino po nakamonitor na there's such a thing na Japanese na bulag na nagustuhan ng Pilipinas? Is it DOT or sila na? Ang McCann po ang nagpili ng mga Sila po nag-research. Okay. Sila ang gumawa ng research. So sila, present na lang po yan sa amin and then binigyan namin ng go signal to go ahead. Alright. So ngayon yung nagulat na lang kami na meron pala kapareho. Pero yung difference is talagang totoo itong hapon na nakatira sa
Pilipinas. Panghuli, Nag-enjoy na retired. panghuli na lamang, Secretary, may mga nagtatanong, papalitan nyo ba? Ano hong plano daw kasi? Ito, ang plano ko is, I will talk with Macan today. Pag-iisipan namin ano magiging action namin if kung talagang hindi maganda or the public doesn't like it, then we will ask them to change and do again another ad at no cost at all. Kasi kung kasalanan nila, they will have to do another ad at no cost at all. Yun ang pag-uusapan namin today with Macan. Alright. Maraming salamat po, Secretary Juan De Teo ng Department of Tourism. Good morning po. Salamat din, Erwin. Nako, Christian, alam mo naman dito sa ating bayan, basta may masilip, ha? Konting utot, ha? Kagaya niyan, sinabi na nga na hindi naman kasalanan ng ahensya, ha? Pinagpipilitan, kasalanan mo yan, kaya nga ngayong umaga, papalitan nila, kakausapin nila yung agency na palitan, kasi may mga kababayan naman tayo na hindi gusto, ha? Yung dahil may kapareho. Well, I can understand that, ho. Tapos, balikan ho natin bago ho tayo mag-break, iliwanagin lang ho natin, mga kapatid. Hindi ho natin pwedeng sabihin kasi may mga isa sa inyo ho nagsasabi, ipasara ang Korte Suprema, galito sa Korte Suprema. Hindi ho We should not do that and we cannot be angry. Hindi ho natin pwedeng pagalitan, ha? O castigate, o ano man yan, kastiguhin, ha? Or hate, ha? Ito pong Korte Suprema. Ang Korte Suprema po kasi, mga kapatid, ay huling takbuhan ng sambayanan. Alright? Maging ang Republika ng Pilipinas ang Pangulo. Yan po ang takbuhan. Ang trabaho po ng mga maestrado natin, hindi po sila mag-uutos dahil hindi po sila sa ehekutibo. Lalo't hindi po sila ang gumagawa ng batas. Sila po ang nag-i-interpret sa batas. So kung may question, kakagaya nito sa martial law, tama lang ho yun, okay lang ho yun, na inakyat na, sige nga, Supreme Court, mga maestrado, pagdesisyonan nyo nga kung tama ba ito. Okay naman ho yun, ha? Wala pong mali doon at walang mali ang ginagawa ang Korte Suprema because it is their job to interpret the law. Ito nga ho, nagkakaroon ng diskusyon na tama ba o mali ang ginawang pagdeklara ng martial law. So, dito, nagtatrabaho ang Korte Suprema. Iyan po ay kaya natin pinapasweldohan sila para mag-interpret. Kung may mga pag-aabuso, sasabihin lang, hoy, abusado ka. Ikaw, ahensya ng gobyerno, you're abusing, sobra ka. Ikaw naman ganito, ikaw naman ganon. Ang Korte, hindi ho natin pwedeng baliwalain ho yan lalo't hindi po natin pwedeng ipasara ho yan. We cannot do that, mga kapatid. Because sila pong huling takbuhan natin. And when they say, and when they speak, maging ang gobyerno po walang magagawa. When the Supreme Court says, ito ang tama, Mr. President. Ito ang tama, government. Kailangan pong sundin kasi sila po ang nag-i-interpret ng batas. Pwedeng mag-motion for reconsideration. Kasi po, mapipilay po ang isang bayan kung wala pong ehekutibo dito sa taas, lehislatura dito sa kaliwa, hudikatura sa kanan, 3 branches of government, ganun ho yan triangulo ho yan Pag inalis mo isa, di pilay ho, di hindi na triangle, mga kapatid. Ganun lamang ho yan. Pero pare-pareho po sila, all sides ho yan. Hindi mo pwedeng ehekutibo lagi nasa taas, hindi po. All sides yan. Equally distributed ang power ho niyan, Supreme Court. Kaya hindi po pwedeng sabihin, isara natin na Supreme Court. Hindi po. Dahil yan po ang tumutulong din at sandigan at takbuhan ng mga mamayan, ang kataas-taasang hukuman. Sila po yung huling takbuhan nating lahat. 9:07 ng umaga, wag ho kayong bibitiw. Magbabalik ho tayo sa ating pagbabalik, ha? Aba, itong Trillanes, nagsalita na naman. Diyos ko po naman. Ayoko na hong sambunutan ng buhok ko dahil nakunan ako sa video na sinasambunutan ko. Medyo nagsuklay ako kanina. Kaya ang gagawin ko lang siguro, tapik-tapikin ko na lang ang noo ko, ha? Senador Antonio Trillanes, makinig, ha? Talagang wala kang kadaladalang tao ka. Tumatanda ka rin ng paurong. Sasabihin mo na yung pagpapahuli kay Las Cañas, harassment ng gobyerno o panggigipit. Hindi panggigipit yun, Trillanes. May kasalanan yung bata mo, ha? Mali kasi yung turo mo, mali yung coaching mo. Ayun, nagtatago ngayon si Buang.
9:08 ng umaga, dyan lamang ho kayo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO John Executive Millie, good Optical. morning. If you love your eyes, come visit EO Noel, Executive Optical for Carino, expert eye care. With over Miho, 100 branches Koiso. nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand Rian, 2016 okay Platinum naman. Awardee. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Our fourth-digit winning combination Jasmine Pelino, 1, Arlene Diaz. Hindi Hindi pa nahuhuli, Arlene Hill. Pinapahuli ni Secretary Aguirre si Las Cañas sa Interpol. Humihingi na sila ng tulong sa Interpol. 0 to 9, tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting Well, let's talaga give her a maglaro chance, dahil Army. exciting ang papremyo sa Rovic, mga digit games ng Jana PCSO. Blancaber, Lucy Dion. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook Thank you, account Ella or B. Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO Thank ay you. peke. Ang official website address ng PCSO naku. ay Naririnig niya, www.pcso.gov.ph. pero hindi ko pasok Huwag sa bibitiw, kuko niya. magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng action news update mula sa Radyo 5 92.3 Nangingilam, News mali naman ang FM. pangingilam. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Radyo 5 92.3 News. Paano hindi tatahimik? Nangingilam, sasabihin na wag bombahin ang Marawi. Paano kung hindi mo bobombahin yung mga posisyon ng mga kalaban? Mamamatay ang mga sundalo natin, mauubos. Kaya nga, Telma, exactly, yan din na nasa isip ko. Pinatakas niya na. Kasi pag nahuli ang buang na yun, sigurado baka may mga ikakanta. Binigyan ako ni pera ng ganito, pinakwento niya akong ganon. Baka tuluyang magsalita na yung mamang yun. Sa ibang balita, inanunsyo ng Land Transportation Office na posible na silang mamigay ng 5-year valid driver's license simula sa Setyembre. Ayon kay LTO Chief Edgar Galvante, inaasahan nila na mabibigay na sa mga nag-apply ng driver's license noong nakaraang taon ang valid plastic license card. Sisimulan daw ito sa Metro Manila, lalo dito ang may pinakamaraming licensee bago mamigay ng ID sa mga probinsya. Siniguro naman ni Galvante na hindi maapektuhan ang pamamahagi ng mga plastic driver's license sa kasong draft na bilaing laban sa kanya at sa ibang Sabi nitong barkada ko, matapos ang nireklamo sa Galvante at ibang opisyal na nakikinig. Parang Elmer, good morning. Pag meron daw, kasi pag may maote, meron ding kamote. Alam niyo na, ibig sabihin ni parang Elmer, yung isang congressman dyan, si Kamote. mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Valley, sa Montevideo, higit sa balita, action. Esther, good morning. Grace Morioka. Hininaan ko, Grace, kasi commercial. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS you, upang Arlene pagbayad ng Diaz, loans ay Rosario. simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at Almira. benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches Engineer, or visit pagbalik natin mga salita ni Duterte tungkol sa para kay Juan. Kailangan madoktrinahan itong si Lagman. There are more than Kulang sa 1,000 doktrina stores nationwide for easy and convenient access to medicines and Madoktrinahan other itong si healthcare Lagman. needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Soap. Para Thank you, iwas baho, Esperanza. iwas kati at iwas Rax, pimples. good morning. Elk mag-Fungi Grove, sabon. California. I'll be there, man. Kathy Sanchez, good morning. Phil Mendoza, Elsie Azuela,
May Palma, Kathleen Caberto, Nian Ongura, din ang Grace Alvarez, Mangangamoy na yan. Huwag ganun, mga bes. Para may iwasan ang NSR pangangamoy sa Nguyen, katawan, mag-Fuji na sabon Fino para feeling fresh at Palaka, mabango ka araw-araw. Rovic Ugaling Monterde. magsabon ng Fuji. Pang-iwas, kati-kati. Pag ganun. Tama ka. Yun din ang sabi ni Elmer. 9035. Ang Fuji na sabon. Mary Chris Hernandez, ayan. Rose Pharmacy at sa iba pang mga Ay, babasahan ko ng si Trillanes at saka itong lagman na ito. Siguro hindi nagbabasa ng Biblia. Kung ayaw niyo ang Biblia, pues, ang libro ni Duterte, ibabasa ko sa inyo. Fungi na sabon. Kaya kung meron kang Yung mga ayaw magbasa ng Biblia, ito, mga salita ni Duterte, ibabasa ko sa inyo. Ang fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 Yes, Marcelo, hours. exactly. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917 Nandiyan lang, nagtatagulan yung buang na yun. Ang fungi na Wala sabon ka. mabibili sa Mercury Drug, Nandiyan lang Watson's, yun. The Generics Pharmacy, Trust me. Generica at sa iba pang mga butika at supermarket sa inyong Hindi ko lugar. lang- Mga kaibigan, may magandang hindi ko sabon lang na clinically maintindihan, tested at mga dermatologically kapatid, what I proven na cannot understand. nakakatulong magtanggal ng pimple sa mukha. Ito ay Wala ang na kasing fungi maisip na sabon. itong mga I repeat, fungi Trillanes, na sabon. Kaya kung Lagman. meron kang nakakairitang Pansinin ho ninyo, tiklawat sa nung mukha, primero, mag-fungi tira na ng tira, sabon. gusto Hindi matanggal lang si yan. Manong Ang Digong. fungi na sabon ay nag-aalis Ngayon, hindi nila mapatanggal si Manong Digong. Ngayon, gumagawa ng issue na lang ito mga ogag na ito. Ha? Gumagawa ng issue para mapag-usapan. Dahil hindi na sila napag-uusapan. Dahil alam nilang talo, hindi talaga matanggal ang presidente. Sino ba namang gago na papayag matanggal ang Pangulo nila? Ito lang ang Pangulo for so many years did something. Ha? Kung tama man yan o mali, I don't know. Pero my point is, ito lang ang Pangulo na yung sinabi niya nung halalan, nangako siya, ginagawa niya. Sinabi niya, tutuldukan niya yung droga. Oh. Kaso may umangaw, mga dilawan. Oh. Na di nagdahan-dahan ngayon. Gumagawa ng issue at paraan lang itong mga dilawan na ito para ganun pa rin. Ang suma total nito lahat para matanggal ang Pangulo. Hindi nga matinag-tinag because mga kapatid, nariyan kayo, ha? Na nakapaligid kay Manong Digong. Yung suporta ninyo hindi nawawala kahit nasa abroad kayo. Ito hindi naiisip ng mga buang eh. Pinagpipilitan nila, marami silang pera, mga mayayaman sila. Alam niyo kakampi ng mga dilawan, mga mayayaman ng mga oligarchs, ha? Yung mga nakinabang nung panahon ni Pinoy at panahon ng nanay niya na si Cory. Yun. Yun ang mga nagpopondo. Exactly. Mabuti, Teresa. Kaya hindi matanggal ang Pangulo mo because suportado siya ng mga kagaya mo. Pinapalibutan siya. Kung hindi nyo sinusuporta ng Pangulo, nako, Diyos ko po, baka natanggal na Pangulo. Oh. Hindi rin pwede magkudita kasi nakikita naman ng sundalo na alagado sila ng Pangulo. Di ba? Lahat ng pangangailangan, ibinibigay ng Pangulo sa kanila. So they cannot say na magkudita na lang tayo. Wala eh. Because wala rin ginagawang masama. Yung mama, the president is just doing his job. At yung ginagawa niya, kagaya ng pagdeklara ng martial law, para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng mga tiga Mindanao. Para maging safe ang mga tiga Mindanao. Para maging safe ang tiga Marawi. FM. Tulfo. Punto Asintado. Alam niyo ho mga kapatid, ha? Itong dito ho muna tayo habang tinatawagan po natin itong si Justice Secretary Vitaliano Vitaguirre ng DOJ dahil humingi na po siya ng ayuda sa National Bureau of Investigation para makipag-ugnayan ng NBI sa Interpol o International Police na yung NBI ay membro din po nito. Ano po? Para mahuli itong si Las Cañas kasi ang huling alam ng lahat, si Las Cañas ay nagpunta ng Singapore. Alright? Pero ngayon, hindi matiyak ng Bureau of Immigration
kung Singapore nga ba talaga ang final destination ni Las Cañas, kasama ng kanyang mga pamilya, mga kapatid, ng kanyang pamilya, akalain mo yun. Maraming pera si Buang. Bantakin mo, dalhin mo yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, magsi-Singapore kayo, at doon na kayo titira. Wala naman trabaho itong mga buwisit na ito. Sus Mariosep, hindi nga yata marunong mag-English itong hinayupak na ito. Ibig sabihin, may nagpupondo na mayaman, ha? May nagpupondo na mayamang dilawan na gustong mawala si Duterte, kaya pinagsalita nila itong isa namang uto-utong ogag na ito, ha? Nagsalita naman kapalit ng kwarta. Parang ipinagpalit niya yung kanyang kaluluwa sa demonyo. Tapos, siyempre, may backer siya. Sino bang backer niya? Dito si Antonio Trillanes. Ano sinasabi ni Trillanes ngayon? Ha? Ay, harassment lang yung ginagawa ng gobyerno. Nako, panggigipit yung ginagawa nila kay Las Cañas. Senador Trillanes, let me tell you this, sir. Kung baka hindi nyo pa alam, meron pong warrant of arrest na ilalabas ang Davao Court laban kay Las Cañas. Alam niyo po ba yung kaso? Murder. Yung pagpatay doon kay June Pala na radio broadcaster ng Davao. Oo. Na itinuro niya sa Senado na ang mastermind daw si Manong Digong. Ang problema niya, sir, mukhang hindi ninyo na-briefing ng maayos. Sumabit yung bata nyo. Dahil hindi niya mapatunayan ang kaugnayan ng Manong Digong sa namatay na si John Pala. Pero yung sarili niya, in-implicate niya by saying na kami po ang tumumba doon kay Las Cañas. Entonces, inaamin niya na sila ang pumatay kay Las Cañas. Oh. Pero hindi niya mapatunayan, makonect si Manong Digong doon sa krimen dahil sabi-sabi niya lang. At wala siyang ebidensya. Kahit to ako, pwede kong sabihin Sabihin ko, inutusan ako ni Lapu-Lapu para patayin si Magellan Oh. Sus Mariosep. Kulang sa training, Trillanes. Kulang sa briefing. At pagkatapos yung pinagagawa mo, senador, kulang na naman. Kulang na nga sa briefing yung bata mo na aanga-anga. Ha? Pati ikaw, kulang. Ganun ang resulta siguro, mga kapatid. Pag yung nagtuturo, kulang dito, siyempre, yung tuturuan niya, kulang din ang kaalaman. Os Mariosep, Senador Trillanes, alam mo, sir, alam mo talagang, kailan ho ba kayo titigil? Titigil para magtrabaho na lang sa Kongreso, ha? Titigil para magawa na lang kayo ng mga panukalang batas na ikabubuti ng buhay ng bawat isa po na mamamayan nitong Pilipinas, nitong Republika. Hindi yung kung ano-anong naiisip nyo matapos kayong pumunta sa, puro kayo pasyal, sir, ha? Matapos kayo pumunta sa the Netherlands para magsampa ng kaso, additional na kaso laban kay Manong Digong. Ngayon naman, nandito kayo kung ano-ano mga pinagsasat-sat ninyo na sinasabi ninyo na harassment ang ginagawa sa testigo ninyo. Kasi yung testigo ninyo ay sinungaling. At ito ay pinatunayan at ilang beses sinabi ng mga kasamahan mo na sinungaling yung testigo mo. Alam mo sir, dapat pati ikaw nga sumabit dyan Dapat pati ikaw kinulong Nagpresenta ka ng mga peking testigo. Wala namang katotohanan mga pinagsasabi nitong Las Cañas na ito. Sus Mariosep. Tapos, alam niyo ba mga kapatid, ang sabi pa ni Trillanes, yung warrant of arrest daw kay Las Cañas ay patunay lamang na may katotohanan ang mga sinasabi ni Las Cañas. Ikaw talaga, Senador Trillanes. Buti na lang, live na tayo ngayon sa TV. At sa radyo, mamaya, pag commercial break, mamaya, antayin mo in 8 minutes, maseserve mo nang kita sa loob ng 8 minuto. Pag off the air natin, pag commercial natin, Senador, makinig ka, tuturuan kita ng tama, Ihahanda ko na itong, para magising ka lang, sir. Medyo kulang ka kasi, Kulang ka sa tuktok sa ulo Kulang, Kulang. Kailangan sa iyo matuktok nito, Ito minsan ginagamit ko pampatay ng mga lamok, mga langaw, Pero ngayong umaga gagamitin ko ito, sa ibang pamamaraan para magising yung isang tao.
Salita ho kasi ng salita, nakakabwisit na eh. Lahat na huyata ng tao, nabubwisit na sa bunganga mo, You keep on yapping, you keep on talking without thinking. Mag-isip-isip naman, Senador, isip-isip, Kaya nga, nausong salitang isip-isip para mag-isip. Sasabihin mong, nagpalabas ng arrest order kasi may katotohanan na siya. Tama, may katotohanan na siya nga pumatay nga talaga, siguro, kay June Pala. At sinama-sama niya lang ang Pangulo dahil nabulungan siya. Dahil itong ogag na ito, akalain mo, kumuha ka ng testigo, hindi mo ba naisip, Trillanes, yung kinuha mong testigo, nung una sinabi niya, ito kagad magiging hindi na siya credible dahil nung una, nanumpa siya nung naka-uniforme pa, ang sinasabi niya, walang katotohanan niya sinasabi ni Matubato, Your Honors. Pag mukat-mukat mo, after few weeks, 1 buwan, 2 buwan, bumalik ulit. Ay, totoo po yung sinasabi ni Matubato, Sir. Ako ang pumatay, kami ang pumatay kay June Pala. Ogag ka. Sino pa maniniwala sa'yo? Nung unang humarap ka, sasabihin mo walang katotohanan. Ngayon, sasabihin mo, pangalawang harap mo, may katotohanan. Ano paniniwalaan ng mga senador? Hindi lang ogag yung testigo mo, pati ikaw ogag na rin, Sen. Kulang ka sa... Mamaya na nga. Baka tayo ay mamimuhan ng KBP, tayo ay mamimuhan ng... Diyos ko po. Ng MTRCB. Ay, break na ba? Ay, salamat. Sige. Ay, break na muna tayo para mabigyan ko ng sermon itong si Senador Antonio Trillanes na nagmamagaling. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Naalam natin ang radyo. Alam mo, kahit anong salita natin dito, kahit anong ngaw-ngaw, itong si Senador Trillanes, pero balita ko mga kapatid, nakikinig din itong mama, napapanood tayo, alright, na mga minomonitor tayo ng mga tao niya. Alright. Makinig ka, Senador Trillanes. Hindi na ba nagsasawa yung bunganga mo sa kasasalita? Kung hindi ba titigil yung bunganga mo sa kagadaldal na wala namang kakwenta-kwenta? Kasi kung hindi mo kayang tigilan yung bunganga mo, ito ay sasalaksak ko sa bunganga mo, ipasok ko sa bunganga mo. Anak ng baka, anong harassment doon, Senador? Anong panggigipit? It's a warrant of arrest. Hindi ba ikaw may sabi na we have a rule of law? Alam mo naman yan dahil mambabatas ka. May mga batas tayo na dapat ipatupad. It is just very unfortunate, tao mo ngayon ang may warrant of arrest. Dahil sa pag-amin niya at lahat kami narinig namin, hindi lang mga senador dahil live, sinabi niya, inutusan siya ni Duterte na patayin si June Pala. Anong ibig sabihin? Inamin niya na ako pumatay kay June Pala, yung broadcaster. Inutusan ako ng Pangulo. Ang problema ninyo, kayong dalawang ogag, hindi kayo nag-usap, hindi kayo nag-briefing. Kulang, hindi ninyo mai-connect ngayon yung Pangulo doon sa namatay. Kasi wala kayong ebidensya. Kasi gawa-gawa lang ninyong dalawang mga ogag kayo, na may kinalaman ng Pangulo, na wala naman. Sinabi na ng ogag na tao mo noon, nanumpaya na walang kinalaman ng Pangulo, Your Honor. Walang kinalaman si Mayor Duterte sa pagpatay kay June Pala. And then after 1 month, babalik siya. May kinalaman na po siya, Your Honor. Ogag ka. Hindi lang yung tao mong Las Cañas na ogag, pati ikaw, ogag na rin. The mere fact na dinala mo doon, ika nga, polluted na yung testigo mo. Nagsalita na dito, biglang kakambyo rito. Sa korte, hindi na tinatanggap yan, Trillanes. Isa pa, ito sinasabi mo panggigipit, Trillanes. Hindi panggigipit yan, Senador. Yan ay nasa batas natin. It is under the Constitution. It is under our laws
Pag nagkasala ka, bibigyan ka ng warrant of arrest at ikaw ay huhulihin, dadaling ka sa kulungan para panagutin ka sa mga sala na ginawa mo sa bayang ito. In this case, pinatay mo yung isang tao na broadcaster na si June Pala. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na panggigipit because, yun, narinig namin eh. Gusto mo bang lahat kami titistigo na narinig namin, inamin niya na siya ang pumatay kay June Pala? Kulang ka rin sen eh. Ganun ba sir, pag malapit na matapos ang termino, nagwawardi-wardi na, wala na kayong pakialam kung mag-isip pa kayo? Sir, 2019 pa naman kayo bibitaw wala na kayong re-election, pero for heaven's sakes, 2019 pa ho yun. Gamitin nyo naman ho yung utak nyo, pasama ho ang dating eh. Pag salita ka ng salita Trillanes at hindi ka nag-iisip, para kang parot, para kang Mayna. Good morning, hello. Para kang ganun eh. At saka nakakasawa na yung bunganga mo, pati yung mukha mo, yung facial expression mo, hindi ko alam eh. Masama, nakakaasiwa. Nakakaasiwa na yung bunganga mo, nakakaasiwa pa yung mukha mo. Mariosep. Ewan ko ba? Ewan ko ba mga kapatid, dito sa ating bayan, marami talagang sadyang mga ogag. Marami talagang mga ob-ob. Baliktarin nyo na lang ho yun. Ob-ob na ogag pa. Kagaya niyan. Sayang. Sayang yung boto. Yung mga bumoto, sayang. Mariosep. Siguraduhin mo lang, Trillanes, na yung ginasta mo kay Las Cañas, o kung ginastahan mo man yan, para tumakas, ay hindi pera ng Senado, ay hindi mo pondo sa Senado yan, dahil mahiyahiya ka sa balat mo, pera namin yan. Kinuha ng gobyerno. O balik tayo sa National Budget 101. Kinuha yan ng gobyerno, yung sweldo mo, yung pondo mo sa Senado, mula kay Erwin Tulfo yan, mula kay Ed Crencia, kay Merly Coronado yan, kay Bernadette Villanueva yan, Robic Monterde, na mga sa sweldo naming lahat yan, kinuha, naging buwis. Yung buwis na yan, pinagsama-sama, buwis ni Jasmine Pelino, buwis ni Baba Gigi, buwis ni Jam Chua, buwis ni Elmer ng Cherry Loom. By the way, Cherry Loom po, napakaganda pong bubong. Maganda mga kapatid. Buwis naming lahat yan. Pinagsama sa ginawang national budget at binigyan ka. O gag, baka yan ang ginagastos mo kay Las Cañas. Tumigil ka. May kalalagyan ka sa akin, tatamaan ka sa akin. Pag nalaman ko na yung budget na yan galing sa sweldo namin, uupakan kita eh. O bueno, balik na ho tayo. Ayan, okay. Clear na clear. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pwede magsalita ng ganun sa live sa TV at sa radyo. Tayo ho memo hong aabutin natin kaliwat kanan. Dito sa Facebook po pwede. Anyway, oras po natin ay 9:32 in the morning. Tinatawagan po natin ang ating kaibigan, si Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Counsel. Kung tama lang ba itong paghingi ng ayuda ng Department of Justice sa kanilang counterpart na Interpol. Balita ko kasi mga kapatid, mukhang finax na ng DOJ itong arrest warrant sa iba't ibang mga Interpol, International Police Offices. Interpol ng Singapore, Interpol ng Malaysia, Interpol ng Brunei. Pinadalhan na po ng kopya ng warrant of arrest, pati yung litrato ni Las Cañas. Okay? Ngayon, ang gagawin ng Interpol, hindi na pwedeng sila po ang humuli kung meron po tayong ikanga ugnayan, meron tayong mutual agreement ng bansang yun, pwede lang hulihin. Kung wala naman, titimbrihan na lang tayo, nandito yung tao namin, nandito sa ganitong address, at pupuntahan ng mga pulis natin at NBI, kasama siyempre yung mga otoridad doon para hulihin itong Las Cañas na ito. Kasi ngayon, sa ngayon,
ang sinasabi, nagtataguro ito. Hindi ko alam, baka nagtago na ito sa saya. Nagtago na ito sa saya ng nanay niya. Nasa linya na po si Secretary Salvador Sal Panelo, Presidential Legal Counsel. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Sir, matanong ko lang, ang DOJ po ay humingi na ng tulong sa Interpol para sa agarang pagdarakip dito kay Las Cañas na nagtatago sa ibang bansa. Okay lang ho ba ito? Tama ba ito, sir, na pwede ba ito na humingi ng tulong ang gobyerno natin sa international police para mahuli sa pamagitan ng isang search warrant na inisyu po ng Davao Court? Okay. But are they the ones to arrest, sir, o titimbrihan lang nila yung mga tao natin na we have spotted the Las Cañas, dito siya nakatira, pwede nyo nang hulihin, or sila mismo through the search warrant? Aha. Okay. Sir, finally, panghuli na lamang, ano po ang reaksyon ninyo na sinasabi ni Senador Trillanes, itong ginagawa raw ng DOJ na pagpapahuli kay Las Cañas, paglalabas ng warrant of arrest, ito lahat daw ay harassment at panggigipit ng gobyerno, lalo ng Administrasyon Duterte, at ang arrest order kay Las Cañas ay patunay lamang na totoo ang sinasabi ni Las Cañas sa Senado. What is your point or take on this? Hindi ko pwedeng sabihin mong harassment yun. Pero siguro dinidescribe niya ang sarili siya. Siya nangaharas sa gobyerno eh. Ang mga kalokohan, tinatapon, nag-aabuso siya ng walang basihan. Siya ang harasser. Pero yung kay Las Cañas, dinimanda, nagkaroon ng probable cause, nag-issue ng warrant of arrest. So, it's a legitimate order coming from a competent court. Sir, may nagsasabi, I was able to talk to a friend, a lawyer last night. Kung gugustuhin daw talaga ng gobyerno, pwede rin kasi raw habulin si Trillanes for dahil sa alam niya kung nasaan itong si Las Cañas dahil tao niya ito. Could it be, is it possible, Sec Panelo? Si Las Cañas, di ba, supposed to be siyang siyang handler. Opo. Alam niya. Kung nagtatago yun, dapat nga, as a senator of the Republic, it is his duty and responsibility to surrender kung alam niya. Kaya nga po, sabi nila, ngayon kung mapatunayan na may kinalaman siya at alam niya kung saan nagtatago ito at siya pa nagsasabi na diyan ka magtago, pwede ba siyang habulin kung sakasakali, sir? Finally, mahuli si Las Cañas. Yung Las Cañas said, yes, nakikipag-ugnayan ako kay Senador at sinasabi ko sa kanya yung kanyang aking whereabouts every day. Pwede ba siyang habulin nun? Pwede, harboring a criminal, pwede rin obstruction of justice. Ayaw, malinaw. Anyway, yes, sir. Akala ko, tatanungin mo ako tungkol sa Korte Suprema. Oo nga, sir, eh. Isa pa ho yan. Ang punto ko dito, the contentious, lalo na itong Magnificent Seven daw, na rebellion is not terrorism. Kasi nasa konstitusyon natin, it only clearly states rebellion and invasion na pwedeng magdeklara ng martial law. What is your take on this, sir? Alam mo, ang nangyayari sa Marawi is very clear na rebellion. Lahat na elements ng rebellion na doon, it's an armed uprising against the Republic of the Philippines. The purpose is to get the allegiance away from the government and also to stop the president from exercising his powers. Ano ba tawag mo? Mamura ko lang yan eh. Tsaka alam mo yung baka mamimuhan ako. Na they want to compel Congress to convene. Diba? Isa yan sa mga ano nila. Humingi sila ng Korte Suprema na utusan ng Kongreso na mag-convene daw para pag-usapan ang kung tama ang martial law. Hindi. Alam mo, ang Constitution is very clear. Ang sinasabi doon, they will convene if they want to revoke the proclamation of martial law. Since they already expressed approval separately, there is no reason for them to convene. And in fact, the very words of the Constitution nakalagay doon, Congress in joint session by at least a majority vote may convene to revoke the proclamation.
Erwin, may convene, ibig sabihin, Aha. may or may not. Oo. Discretion nila yun. Oo. So, paano mo pipilitin ang Kongreso sa isang discretion nila? Alright. So sir, paano kung magiging papanigan ng narinig ko na yung announcement ni Manong Digong sir, sinabi ni Manong Digong, I will abide by the Supreme Court's order. Pero paano yung the legislature pareho mababa at mataas na kapulungan, sasabihin nilang susuwayin daw nila yung utos if in case nagpalabas ng order ang Supreme Court na pumapanig doon sa Magnificent Seven na babawiin ang martial law. How is this, sir? Unang, I don't think the Supreme Court will order Congress to perform an act which is under the Constitution discretionary on the part of a co-equal branch. I don't think they will do that. Kaya yun ang sinasabi ni Speaker Alvarez, hindi po pwede kaming utusan sa isang bagay na hindi naman inuutos sa amin ng saligang batas. Ayun. Yun ang pinupunto niya. Okay. Actually, the statement of Speaker Alvarez is directed more on the petitioners than the Supreme Court. Okay. All right. Anyway, maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo. Good morning po. Salamat po. Salamat, Erwin. Thank you. Tatanong engineer ko ano rin binubulong-bulong ko. Ay, may binubulong lang ho kay engineer na ika nga very sensitive ho yung ibinubulong ko kasi Diyos ko po, pag natuloy, nako, baka bukas ho, ala ho akong programa. Pag pinagbigyan ko, nako, Panginoon ko ba, alam niyo naman ho, di ho ba? Nung nakaraan nga, nagsumbong ka, may nagsumbong ho doon sa bossing namin. Muntik pinagpaliwanag ako, muntik pa ako nasuspindi. Baka ngayon, nako, baka masuspindi akong tuluyan. Anyway, oras po natin 20 minuto bago sumapit ang 10 ng umaga. Nasa linya po ng aming telepono si Dr. Thea Magno, isa pong psychologist. Magandang umaga, Dr. Magno. Magandang umaga, Erwin. Alright, Doktora, nako, ito na naman tayo. Medyo mabigat itong problema, Doc. Nasumulat na naman sa akin. But anyway, here's the letter, Dr. Magno. Dear Sir Erwin, normal po ba sa magkasintahan na bago maghiwalay ay magsisex muna for the last time? Ito po kasi ang nangyari sa amin ng aking BF bago po siya nag-immigrate sa Canada noong nakaraang buwan. Nagpasya po kaming dalawa na tapusin ang aming 3 taong relasyon dahil tingin namin ay walang forever na LDR o long distance relationship. Pero bago tuluyan siyang umalis, humiling ito na one last time na pagtatalik dahil hindi na raw ito mangyayari pang muli at ito naman daw ay normal sa mga naghihiwalay, sabi niya. Kaya pinagbigyan ko na rin po siya. May BF na po ako ngayon, mabait at mahitsura naman, pero hindi po kasing husay sa bed ng ex ko na parang kalabaw kung magtrabaho ika nga. Hanggang dito na lang po, Gina. Doktor, magno-normal ba sa isang kasi iba-iba ho tayo. Kayo ho, ako, I had a relationship, pero iba-iba ho nagiging experience natin. We cannot say na yun na-experience ko, na-experience mo. Hindi ho. So what is it? Is it normal ba sa maghihiwalay na kailangan they would have sex for the last time, parang remembrance ika nga? Doktora? Kung meron na siyang boyfriend ngayon, nangyari na ba yun? Nangyari, yung ex niya nangyari nung maghiwalay sila last month. Pinagbigyan niya raw. Ngayon, meron na siyang bago ngayon na BF, pero not so good, unlike doon sa ex niya. So, napagkumpara niya pa yung dalawa. So nagigilty ba siya? Medyo, Doktora. Oo, kasi pag inisip mo yung ganyan, bakit naman, bakit mo paki-questionin kung regular naman kayo nagse-sex? Kung may last sex na yon, edi wala namang ibang boyfriend, nasa sa kanya yon, Pero halimbawa, sinabi din sa kanya ng kanyang bagong boyfriend, alam mo, may dati akong girlfriend, ganyan.
siguro sasabihin niya, ganun pala siya. Madaling anuhin, madaling, alam mo na. Oo. Tingin. Pero doktora, kayo, base sa mga kayo, isang psychologist, may mga cases kayo. Ginagawa ba talaga ito? Kasi ako, doktora ako. Huwag mo nang tanungin kung ilang beses akong iniwan, ha? Nung ako ay binata pa, nung ako ay lagi akong busted, lagi akong iniiwan. Dahil biyahe po ng biyahe kami, doktora, laging na-assign yung tatay ko kung saan-saan. Siyempre, iwanan ko yung girlfriend ko na tiga Cotabato. Pupunta kami ng Davao, magkaka-girlfriend ako, iiwanan ko na yung girlfriend ko sa Davao. Punta naman kami ng Iligan, iiwan na naman sa Iligan. Halos taon-taon, doktora. Kaya nga akala nila, playboy ako. Hindi naman ho, dahil natatransfer yung tatay ko, ako'y nalulungkot. Di ba normal lang yung doktora? Kung gawin nila na talagang nagsisex, ewan ko kung bakit siya magtatanong na okay ba yung goodbye sex. Dati mo nang ginagawa Bakit ka mag-question ngayon? Kung ano lang, ang ano lang, parang, time to grow up. Pero ibig sabihin pag walang marriage na kasama yung yung sex, mag-isip-isip na lang siya. Kasi nakakalungkot na aakalain na kanyang sister-in, mga in-laws, future in-laws, pati yung lalaki na madalian pala itong aking girlfriend, madaling anuhin kahit walang promise ng ganito. Madaling torjakin. Oo, madali. Sabi ganun. So, anong pupapasok sa isip ng lalaki? Hindi ito napalaki ng tama, walang ano sa sarili niya, baka kailangan maghanap na lang ako ng iba. Opo. Parang bigyan niya ng respeto yung sarili niya. Pag walang kasamang kasal na, wag na lang makipag-sex. Kung nakipag-sex na siya ng gano'n, time to grow up. Think about it I-ready mo yung mga salita ni Manong Digong. Wag na lang tungkol dyan sa mga love. Para makita mo, ano ba, may plano ba kayo? May future plans ba kayo? Kung walang future plans, mag-isip-isip siya. Kasi parang pa-happy-happy lang. Nakakahinayang naman. Dapat pero so in short, hindi normal 'yon, doktora. Sa mga naghihiwalay na kailangan one last chance or huling anong sabi nitong iba, huling bayuro, ano ba ito? Huling sayaw, ano ba 'yan? Marami silang sasabihin ganyan kasi normal sa kanila nagse-sex So, dilagyan lang ng label yung one last sex. So, wala naman anong problema nun. Talagang yun ang ginagawa ninyo. Pero siguro, sabi ng mundo, mag-isip-isip ka, anak, don't do this again. Kasi ito ang igawi mo. Parang time to grow up. Huwag naman. Para bigyan mo ng yan, yung number 6, unahin mo na. Yan, sabi niya. Next time, pag pumili ka, yung may future plans kayo, hindi na kayo magkakahiwalay kasi meron na kayong plano talaga. Okay. Na nga, marriage na. Alam mo, doktora, yung mga sinasabi mo ay nasusulat po yan at naaayon sa mga aklat ni Duterte. Alam niyo ba yung doktora? Dodoktrinahan kita at saka si Gina. Narito, doktora, seriously, sa unang aklat ni Duterte, chapter 3, verses 9 to 13, ito yung nakasaad, doktora. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chok siguro sa inyo. At yan ay pinatunayan niya pa sa ikalawang aklat niya, doktora, na ang sabi ni Manong Digong sa chapter 11, verses 27 to 30 ay ganito. Love one another, then in God's name, let us not hate each other too much. At dito sa ikatlong aklat niya, doktora, na talaga sinelyuhan niya na at pinatutuhanan niya na there exists that tinatawag na chok-chak ay But her sex escapades led her to commit several serious violations of law. See? Yan, Yun, kasi tapos alam mo na, mga lalaki kuminsan, pag nakainom na, magkikwento sila, si naging girlfriend ko, na ako, na ganito. Tapos magiging ang reputation niya, cheap. Yan ang sinasabi, doktora, na huling brought siya the back door. Hindi na kailangan nangyari na yun, pero time to grow up, mag-isip-isip ka, baka mangyari ulit sa iyo ito. Kasi life is a way of, pag hindi ka natuto, paulit-ulit yung mga sitwasyon na yan.
Kaya pag natuto ka na, ayan, mas marunong ka magplano, magdesisyon sa buhay mo. Kasi, Erwin, ang dami-dami ngayon nagpapawalang bisa ng kasal. Bakit? Buntis sila ng kinasal. Hindi naman nila kilala masyado yung lalaki. Nakakalungkot. Kasi alam mo na, cultural expectations na kailangan naman mayroon kang asawa pag mayroon ka ng mabubuntis ka. Pero hindi naman sila nagmamahalan. O na magpapakasal, tapos magpapawalang bisa ng kasal kasi they cannot get along. Hindi naman sila magkakilala talaga. Ngayon, yung iba nga doktora sa Facebook lang, pag eyeball, pagkatapos nag-jorpets na sila. Oo, nakakalungkot. Kasi sasabihin nila, bakit ang gulo ng mundo? Ang sinasabi ko palagi, family life is in crisis. Siguro sabi ng mundo, mga anak, ayusin ninyo yung pag-iisip nyo, ayusin ninyo ang buhay ninyo. Kasi talagang ganyan ang mangyayari pag wala kang gabay ang mga bata. Ayun, nako. Very well said, Dr. Thea Magno, psychologist. Ma'am, ano ba nga? Psychologist, Erwin. Clinical psychologist. Clinical psychologist? Oo. Saan ba yung clinic ninyo, Doktora? Dito sa tapat ng Ateneo. May pangalan, may karatula ho ba yan? Wala naman. Oo. Ano yan, yung may mga problema sa mga pag-ibig, pwedeng pumunta dyan sa inyong tanggapan. Of course. Sa mga relasyon, okay. Doktora, maraming salamat Doktora Thea Magno. Thank you rin, Erwin. Alam nyo na, Gina, yan ang sinasabi ni Doktora, huwag mo kagad isuko ang bataan. Kung sakasakaling ika nga, huwag mo kagad isuko ang Marawi. Kung sakasakaling nakubkob na yung Marawi, at sasabihin one last time, ay huwag ka nang pumayag. Parang ganun din yung parang sa Marawi. Ito mga yun, na hirap ang gobyerno i-recover ang Marawi sa mga pusakal. Kita mo yan? Huwag basta-basta ibigay ang bandila. Kung nakatikim na ng bandila, bigyan mo na lang siya ng basahan. Yan. Kasi pinatikim mo siguro, baka medyo rapsa, nakatikim siya ng ng mga talagang matinding seafoods. Kaya hinahanap-hanap ang mga freshness. Anyway, Gina, point is, no, it is not normal. Okay? Kung tinatanong mo ako, it isn't normal. Kasi nangyari din sa akin yan, Miss Gina. Yung ito nangyari. Alam mo, palipat-lipat po kasi kami ng tatay ko po sundalo. Assign sa Davao, maya-maya doon kami sa Iligan, sa Butuan. Siyempre, may namimit ka naman. Alam ka ba naman nakatingin ka lang doon, para ka namang ogag. At saka panahon noon, nung elementary ko, aminin ko, hindi pa usong cellphone noon. So, wala po. At saka, napakamahal pa ng telepono noon. Hindi po 3.25 ilalagay mo. Ang telepono noon, para 10 piso ilagay mo. Di papel pa yata yung ilalagay mo. Tapos 1 minute lang kayo mag-usap. So, ibig ko sabihin, pag ganyan, hindi naman ako sumasabi na, pwede bang last time na lang pupunta na kami ng Davao? Pwede ba last time na pupunta na kami ng Zamboanga? Wala akong ganun. Otherwise, Diyos ko, bakit pa kayo naghiwa-hiwalay? Niloloko niyo mga sarili niyo. Wala, Gina. Tapos, yung sinasabi mo, mas magaling yung isa, wala tayo ganyan. Hindi ibibigay sa iyo lahat. Ngayon, gwapo yan, o mabait yan, pero nga, hindi nga lang rapsa, talagang ganun, hindi bibigay ng Diyos sa iyo lahat. Bigyan ka ng konting problema. 9:51 ang umaga, bueno! Ay, Jenna, pwede na ba tayong kumalas? Hinay-hinay. Napakadaay natin commercial Oy, happy birthday muna. Oy, Secretary, Special Assistant to the President, Christopher Bongo. Happy birthday, bye. Pastilan. Pila katuig ka na, sir. Happy birthday, Secretary Bongo. Happy birthday din kina Mark, Mila, Delphine, at sa lahat ng mga nagbe-birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Ang pagbati mo mula po kay Erwin Tulfo. Anyway, maraming salamat, Dr. Jean Marquez, Dare Clinic. Diyan po yan sa Timog Avenue, Quezon City. And of course, Dickies USA for my outfit. Chancellor Shirts and Slacks, maraming salamat din. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo bukas. Okay, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Love you guys! And thank you, Lord!